Ngayon ay pag-uusapan natin ang tupa. Sa Espanyol, cordero. Sheep sa Ingles. Bakit tupa? Mahalaga ang tupa bilang pangunahing bahagi ng simbolismo o ikonografiya ng Kapaskuhan. Kambing yan, Erwin Ocaña. Sa kapanganakan ni Kristo sa sabsaban, halimbawa, ang mga nagpapastol ng tupa, ang ilan sa mga unang dumating para magbigay-pugay. Bilang larawan ng pagpapakumbaba, kalinisan ng loob, pagiging inosente, at pagiging bukas sa banal na mensahe. Dahil ang binabati nila ay ang tinuturing na kordero ng Diyos. Ang siyang kakatawan sa sakripisyo at pagtubos. Turo sa Biblia ng Panginoon ang ating pastol. At sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus ang mabuting pastol. The Good Shepherd, ika nga. Ang puting balahibo ng tupa ang kumakatawan sa pagiging dalisay nito, ang kawalan ng bahid ng kasalanan. Pero ang alam natin, lalo na sa maraming pamilya mga kapatid, ay hindi lahat ng tupa ay puti ang kulay. Dahil sa bawat magulang, may mga anak na madalas pinagmumulan ng problema ng sakit ng ulo. Mga anak na tunay na pasaway at laging may bit-bit na suliranin. Sila ang mga anak na dapat tawaging tupang itim, ang black sheep. Pero saan nga kaya nag-uugat ang pagiging isang black sheep? Ano ang sanhi ng kadiliman ng kanilang mga pagkatao at kanilang mga kilos? At sakaling mapariwara, paano kaya sila nakakabalik? Paano sila nakakaahon sa buhay? Mga kapatid, sa araw ng Pasko, sa kwentong ito ni Pietro na mula Legazpi, Albay, makikita po natin kung ano ang naging resulta ng kanyang pagre-rebelde at pagiging pasaway. Ang buong kwento malalaman po natin sa loob po ng susunod na 2 oras. Dahil sa ating programa ngayong Sana Lourdes, ngayong araw ng Pasko, araw na dapat magkakasama ang mga pamilya kahit ano pa ang mga pinagdadaanan nila, ay isang dulang sinulat ni Jen Recato Danyo. Ito na po mga kapatid, sa Sana Lourdes ngayong araw ng Pasko, ang dulang pinamagatang Ang Salubong. Ano, babe? Game ka mamayang gabi? Sunduin mo ko ng alas 8 o kaya alas 9. Club na naman, nakakatamad. Isa pa, galing na tayo ron ng isang gabi, di ba? Boring naman dun eh. Hindi ka kasi tumikim eh. Sabi ko naman sa'yo, harmless yun. Pang party lang tsaka pampagana. Hindi ko naman kailangan ng pampagana. Lalo ka na. Hindi lang ako pakipot, no? Saka, magana talaga ako pag type ko. Pero ano nga, sundin mo ako ha. Dalhin mo yung kotse ng dad mo. Masyado nang luma yung ginagamit mo eh. Sa kuya mo pa yata yun. Ay, pag-iisipan ko. Kung pera ang problema, meron ako. Pero, wala ka bang pera? Hindi pa rin ba nadadagdagan yung allowance mo? KJ ha? Triple pa ang allowance ko kaysa sa'yo. Hindi naman kayo naghihirap. Ay, sige na. Daldal mo na eh. Tatawagan na lang kita pag naisipan ko nang pumunta. Hey, huwag kang magalit no. Hindi yun insulto. Nagsasabi lang ako na totoo. Hindi ako galit. Ayoko lang sa makukulit. Sige na, bye na. Tawagan mo kung pupunta ka ha. Kung hindi naman, iba na lang ang yayayain ko. Dahil di naman kita boyfriend eh. Ano pala ako?
Flynn! Okay, sige. Sige. Magkana mo ulit. Bye. Bye! Nakakatamad mag-party. Ba't ba ang hilig mag-party ng babaeng yun? Wala na akong pera. Oh. Pero si Dad meron. Tahimik. Nasa garden si Mami ah. Tamang-tama. Mamaya pa ang balik ni Daddy galing sa pagtitenis. Makakakuha ako ng pera sa kwarto nila. Bakit kasi ayaw dagdagan ng allowance ko eh? Hindi naman na ako high school. Kulang na kulang sa night outs tsaka mga pang-date. Ginagawa akong bata. Ang bigat naman ang pintong to. Ang luma naman. Bumukas din. Ay, mahuhuli ako sa bigat ng pintong to eh. Sa wakas. Sa bigat ng pinto, malalaman ko bago may makapasok na iba rito. Huwag sanang mahuli ni Mami. Konti lang naman ang kukunin ko eh. Nasaan na ba yun? Dito lang sa drawer nilalagay ni Dad yung pera niya eh. Binago niya ba yung lagayan niya? Brown na long wallet lang yun. Ito na. Sabi ko na eh. Ay, matingnan nga. Dami oh. Ang dami naman palang pera eh. Bakit tinitipid ako? Pero pag kay Kuya Patrick, laging tinatanong kung may allowance pa. Ako na palaging wala, hindi dinadagdagan. Sa 2,000, 3,000. Mga 5 siguro okay na to. Kailangan ko bang kumuha para sa 1 linggo? Kaso mapapansin na to masyado eh. Sige, tama na muna siguro. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? At ano yung hawak mo? Dad, nakauwi ka na agad? Nangungupit ka na naman? Nangas kang mangupit dito mismo sa loob ng kwarto namin ng mami mo? Ay, Dad, may babayaran ako sa school eh. Opo, may babayaran ako sa school. Nangangatwiran ka pa. Alam kong wala. Hindi po, meron talaga. Nagsasabi po ako ng totoo. Meron kasi kaming malaking project sa engineering, tsaka may group tour kami. At ang kailangan mo para sa project, 5,000. At kinuha mo mismo ang wallet ko. Isa ko naman po kukunin. Sa wallet naman talaga nakalagay yung pera niyo eh. At hindi ka sa akin o sa mami mo humingi. At ni wala man lang sulat galing sa eskwela para sa ganito kalaking bayarin. Malaki po ba yun? Dad naman, 5,000 lang naman yun eh. Bakit? Marunong ka bang kumita ng 5,000? Ang marunong ka lang ay humingi. At ngayon mangupit pa. Sabihin mo nga sa akin, para saan ba talaga yung pera? Dad, sa project nga po. Nagtatanong-tanong kayo, hindi naman kayo naniniwala. Dahil ilang project mo na ang dumaan na wala naman talaga. 5,000 lang naman po yun, Dad eh. Bigay niyo na po sa akin. Ni hindi ka marunong magbanat ng buto, pero napakaluho mo. Wala ka kahit sakaling kingan man lang ng Kuya Patrick mo. Yan, si Kuya Patrick. Kuya Patrick na naman. Bakit niyo ba laging hinahanap sa akin yung ugali ni Kuya Patrick? Iba siya at iba ako. Marunong ako magsaya sa buhay, magka-girlfriend, at lumabas kasama ng mga kaibigan. Hindi ako pwedeng ikulong lang sa bahay. Eh di umamin ka na nga na panluho at pambarkada mo ulit tong kinukupit mo. Okay, fine, oo. Ang liit-liit kasi ng allowance ko eh. Ilang beses na ako humihingi ng dagdag sa inyo kahit ilang libo lang. Para hindi ako napapaya sa mga kaibigan ko tuwing lumalabas kami. Pero ano, ayaw nyo akong bigyan. Kung hindi nyo ako tinitipid sa pera, di naman ako mangunguha eh. Ba't nangangatwiran ka pang sutil ka? Kulang man ang pera o hindi, mali ang magnakaw sa sarili mo magulang. Ano na naman ba yung pinag-aawayan ninyong mag-ama? Dinig na dinig kayo sa buong bahay kahit nasarado tong pinto nitong kwarto. Ay, ano na naman ba ito, bunso? Ito ang magaling mong anak. Huling-huli ko nangungupit ng 5,000. Dito pa sa wallet ko. Totoo ba, Pietro? Totoo ba, anak? Nangungupit ka sa daddy mo? Ma, pang night out ko lang naman yun. Niyaya ako ng mga kaibigan ko pero wala na akong allowance eh. Ay, saan daw kayo pupunta? Doon po sa dati. Iinom ka na naman. Nung isang gabi lang, umuwi kang lasing na lasing at nagsuka sa carpet sa labas. Pinahirapan mo mga kasambahay maglinis ng kalat mo. At ngayon, iinom ka na naman ulit. Perry,
Hayaan mo nga muna ako makipag-usap sa bunso natin. Walang pinagkatandaan niyang anak mo. Kausapin mo ng mahinahon, puro katwiran. Mahilig magsinungaling. Sigawan mo, sisigawan ka rin. Walang karespe-respeto. Perry, Dad, sige na. Kakausapin ko muna anak mo. Eh, hindi kausapin mo na mabuti. Masusuntok ko na yun eh. Nagalit na naman sa'yo ang daddy mo. Lagi naman yung galit eh. May gawin man ako, wala. Eh, paano hindi magagalit sa'yo kung inabutan kang hawak ang wallet niya at kumukuha ka ng pera? Anak, bakit mo ba ginawa yun? Binigyan na kita ng dagdag na pera nung nakaraang linggo, hindi ba? Naubos na po eh. Ay, ang bilis mong gumastos eh. Anak, hindi madaling kumita ng pera. Pero man nakakaya kasi sa mga kaibigan ko kung hindi man lang ako makakagastos kapag lumalabas kami. Ang liit naman kasi ng allowance ko, May. Hindi naman ako gaya ni Kuya Patrick na walang barkada at hindi naglilibang. Alam ko naman yon. Teka, magkano ba kailangan mo ngayon? Yung pinakuha ko sa wallet ni Dad. Oh, masyadong malaki yun ah. 2,000 ibibigay ko sa'yo. Okay, sige, pwede na yan. Anak, alam kong magkaiba kayo ng kuya mo. Naiintindihan ko rin kung nahihiya ka sa mga kaibigan mo o kung gusto mong lumabas kasama sila. Pero hindi tama yung ginawa mo. Sorry, Mami. At hindi naman ako tutol na may barkada ka. Pero ang mga kaibigan, anak, hindi ka dapat kinukonsinti sa paggawa ng mali. Hindi kayo dapat nagpapaligsahan sa paggastos. Hindi ganun ang pagkakaibigan. At saka, may girlfriend ka na ba? May kinakausap ka minsan sa phone mo. Wala yun, fling lang daw kami. Fling ka lang? Sa gwapo mong yan? Bulag pa yun? Hindi ko rin naman po siya type, Mami. Ay nako, kayong mga kabataan ngayon, ibang-iba na talaga. Oh, iingatan mo ang sarili mo ha? At alam kong umiinom ka, pero hanggang inom lang ha? Huwag na huwag kang gagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi naman po. Hindi ka dapat na napipilit ng sino man na gumawa ng ikakasira mo. Naintindihan mo ako? Yes, Mami. Sorry po ulit ha. Gusto ko lang magkaroon ng pera. Mag-sorry ka rin sa dad mo ha? Hindi naman yun maniniwala eh. Hindi po kayo magkaparehas ni Dad. Kayo, mahal niyo ako. Mahal ka ng dad mo. Hindi lang kayo nagkakaintindihan. Madalas dahil parehong matigas ang ulo nyo at matataas ang mga pride. Pero magsusorry ka, hindi ba? Opo, Mami. Susubukan ko. Okay na sa akin yung susubo ka, anak. O siya, sige na. Baka hinihintay ka na ng mga kaibigan mo. Okay po. Thank you, Mami. Love you. Pangalawang beses na tong nahuli kang naninigarilyo sa likod ng kantin, Pietro. Ipinagbabawal ang sigarilyo sa universidad na to. Hindi naman naubos eh. Tumitikim lang. Lakasan mo ang boses mo kapag nagsasalita ka. Sorry, Dean. Sinubukan ko lang naman yung sigarilyo. Hindi ko rin naman nagustuhan yung lasa. Masamang maging bisyo ang paninigarilyo. Pwede kang maghanap ng mas mabuting pampalipas oras. Gaya ng ano? Pag-aaral? Bakit hindi? Nagagawa nga ng Kuya Patrick mo. Alam mo kung minsan, mahirap talagang paniwalaan na magkadugo kayo. Masyado kayong magkaiba. Malayong-malayo ang personalidad nyo sa isa't isa. Pero mas gwapo pa rin ako. Seryoso ang warning na binibigay ko sa'yo, Pietro. Isang beses pa, ipapatawag ko na ang mga magulang mo. Sige, wala naman ako magagawa kung yun talaga yung gusto niyong gawin eh. Parte ng polisiya ng universidad ang mga ginagawa natin. Nakalatag ang batas at alituntunin para maging gabay, Pietro. Para sundin at magbigay kaayusan. Kala ko para labagin eh. Wala akong masyadong inaasahan sa'yo pero... Ang haba naman ng sermon niyo. Di na natapos. Hello, Dean. Ito po yung mga papel galing sa studio. Tuloy, Patrick. Pakilagay na lang dito sa table ko. Ayusin ko lang ho. Medyo maraming nakalagay rito sa table niyo. Dean, wala na kayong ibang sasabihin, no? Alis na ako, ha? Isa-isip mo ang mga sinabi ko, ha? Tandaan mo, huling warning na ito.
Sa susunod ay mga magulang mo na yung kakausapin ko. Sige lang po. Sinubukan lang naman. Eh, hindi ko nagustuhan. Eh, di titigil. Sinong kausap mo rito? Tagal mo rin sa loob ah. Pinagsabihan ka ba ni Dean dahil sa akin? Hindi naman. Tinanong ko lang kung bakit ka nasa opisina niya. Napahaba na ang kwento. Lungkot siguro ni Dean kaya laging naghahanap ng kausap. Anong nangyari? Nanigarilyo ka? Bakit? Pagkakalitan mo rin ako? Depende sa sagot mo. Ano bang gusto mong sagot? Yung totoo. Oo, nanigarilyo ako. Pero sinubukan ko lang naman eh. May bagong brand na kinikwento kasi sa akin yung mga kaibigan ko eh. Subukan ko raw kung magugustuhan ko. Oh, ano nangyari? Nagustuhan mo? Hindi nga eh. Hindi ko naubos. Kaya nahuli ako ni Dean na hawak pa yung sigarilyo. Ewan ko ba sa mga kaibigan ko kung bakit gustong gusto nila na laging may hinihit-hit. Buti naman hindi mo nagustuhan. Ayoko nang amoy ng sigarilyo eh. Ayaw rin ni Mami yun. Ayoko rin. Last na yun, di na ako susubok. Oh, naiwan mo sa loob. Ha? Kinumpis ka ni Dean tong lighter na to. Teka, paano mo nakuha? Sabi ko akin yan at hiniram mo lang. Ibinigay naman. Di ka pinagbintangang nagsisigarilyo rin? Kahit sinabi mong may lighter ka? Hindi. Ako lang talaga yung mukhang di gagawa ng matino sa ating dalawa eh, no? Alam kasi nilang boring ako. Walang kaibigan at di lumalabas ng bahay. Hindi yun insulto nung sinabi ko yun kina Mami ha. Totoo naman kasi na wala kang kaibigan at di gumagala eh. At boring din? Minsan. Ililibre ka sana ng merienda ng boring mong kuya. Pero wag na lang. Ano? Teka, kakain tayo? Saan? Pizza tayo, tara! O sige, tara na. Kalokohan mo na naman yan. Pas muna ako ngayong gabi, wala akong pera eh. Tsaka, masakit pa tiyan ko sa mga ininom natin ng isang gabi. Uy, magpahinga naman kayo. Teka, nandito yung tad ko. Baka may sasabihin. Tawag ko na lang mamaya, bro. Nasaan yung pera? Oh, pera? Ano pong pera, Dad? Oh, wala akong kinupit ha. Tsaka, hindi pa ako lumalapit man lang sa kwarto nyo. Tumawag ang din at isang professor sa mami mo at sa akin. May nakakita raw sa'yo na bitbit ang isang itim na handbag na may pondo para sa event nyo sa susunod na buwan. Aha? Sino nakakita sa akin? Tsaka paano? Backpack po yung dinadala ko sa school, Dad. Wala akong handbag. Sinong kasabi mong umuwi kanina? At sinong kausap mo? Barkado ko po yung kausap ko kanina. Si Kuya Patrick naman yung kasabay ko pa uwi. Ba't di nyo tanungin si Kuya? Wala akong alam dyan sa handbag na yan. Kulang pa sa'yo na nangungupit ka sa akin kaya pati pera sa eskwelahan nyo pinakikialaman mo na? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Saan mo nilagay yung bag na yun? Saan mo nilagay yung pera? Wala nga akong kinuhang bag. Bakit ka ba kasi lagi nagtatanong sa akin pero hindi ka naman naniniwala sa sagot? Dahil sinungaling ka! Perry? Kumalma ka nga, nag-aaway na naman ba kayo? Lagi mong kinakampihan yung anak mo kaya namimihasa. Ayan, napakalaki na ng sungay. Kung makapagmalaki, akala mo kayang-kaya niya sarili niya. Pietro, anak. Wala kang kinuhang ganun sa eskwela, hindi ba? Hindi mo gagawin yun, hindi ba? Hindi, Mami! Kung kailangan ko ng pera, sabi niya magsabi ako sa'yo, di ba? Hindi ako kukuha ng pera ng iba, lalo na sa school. Norma, tulungan mo ako maghanap. Gulo-gulo na yung mga gamit ng mga anak mo rito, Perry. Matuto ka naman sana makipag-usap bago ka magbintang. Mabuti sana kung lagi lang ako nang bibintang. Mabuti sana kung hindi talaga tarantado yung anak mo. Lahat na ng pangunawa ibinigay ko sa kanya. Pinalampas ko na lahat ng luho at mga pagkakamali pero hindi natututo. Walang ibang dinala rito sa bahay kundi kahiyan at sakit ng ulo. At hindi pa rin marunong mahiya o magsabi ng totoo. Ano, wala? Wala kang kinuha? Wala kang alam? Eh ano to, ha? Itim na handbag. Ano? Wala akong alam dyan! Pera nga ang laman. Malaking pera. Walang hiya ka. Hindi ko alam kung anong mali sa'yo nung ipinanganak ka. At wala kang ibang ginawa kundi ang subukin ng pasensya namin na mami mo. Ibinigay namin lahat sa'yo.
pagmamahal, pangunawa, aruga. Sumobra pa nga eh. At ang ginawa mo lang, magnakaw. Wala nga akong alam tungkol dyan. Hindi ka lang nakikinig kahit paulit-ulit ako. Wala akong alam dyan sa bag na yan. Hindi ako ang kumuha niyan. Hindi ako magnanakaw. At sino ang posibleng kumuha nito kung nandito sa kwarto niyo ni Patrick, ha? Di ba kasi Kuya Patrick? Walang hiya ka talaga. Eli! Huwag mo saktan ang anak mo! Hindi ka lang sinungaling. Ipapahamak mo pa pati kuya mo. Makaligtas ka lang. Isasangkalang mo ang kapatid mong walang kamalay-malay para lang pagtakpan ng sarili mo? Totoo naman akong walang alam, Dad eh. Hindi ako, kaya pa kasi Kuya. Bakit hindi natin hintayin si Kuya at tanungin? Hindi yun magagawa ng kuya mo dahil hindi siya magnanakaw. Mami, hindi talaga ako. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? Anak, bakit nandito sa kwarto ninyo? Mami, hindi talaga ako yan. Norma, tumawag ka sa school at sabihin mong nakita na natin ang pera. At hindi na rin natin papapasukin doon si Pietro. Ano? Dad, hindi niyo pwedeng gawin sa akin yun! Bakit hindi? Ako nagpapaaral at nagpapakain sa'yo. Hanggat nandito ka sa poder ko, ako ang masusunod! Ganon? Sige, kung ganon, pag wala na ako rito sa poder niyo, pwede ko namang gawin lahat ng gusto ko? Bakit? Kaya mo bang pakainin ang sarili mo? Ha? Kaya mo bang buhayin ang sarili mo? Marunong ka lang magmalaki dahil hindi mo pa nararanasan maghirap sa buhay. Dahil nakaasa ka lang lagi sa akin at sa mami mo. Kaya kong pakainin ang sarili ko! Kaya ko rin buhayin ang sarili ko! At kahit mahirapan ako, kaya kong hindi umasa o sumandal sa inyo ni Mami! Kaya ko! Total, peste naman ang tingin nyo sa akin, di ba? Magnanakaw tsaka sinungaling! At sakit lang ng ulo ang dinadala ko sa inyo! Kaya mas mabuti pang mawala ako sa poder nyo! Ano? Lalayas ka? Para patunayan ang katigasan ng ulo mo? Sige, gawin mo! Para bumalik ka rito ng gumagapang! Gagawin ko talaga, Dad! At tandaan nyo to! Kahit na gumapang ako, hindi na ako babalik dito! Hindi na ako babalik dito! Pietro! Pietro, anak! Ano ba sinasabi mo? Anak, huwag kang umalis! Hayaan mo yan! Akala niya madali ang mabuhay? Akala niya kaya niya sarili niya? Sige, subukan mo mabuhay na mag-isa! Peri, pigilan mo nga na! Hayaan mo siya, Norma! Akala mo hindi ko kakayanin? Kakayanin ko, Dad! At hindi mo na ako makikita! Wala kahit unan. Nung isang gabi may unan pa ako rito eh. Sino naman kaya kumuha? Hoy, bangon! Ano yun? Uy, pwesto ko daw, pare. Pwesto mo? Paano mo naging pwesto to? Anong ambag mo sa grupo mula nung isang linggo, ha? May nadukutan ka ba? May naiakyat ka bang pera? Sinusubukan ko naman. Hindi pwede rito yung sumusubok lang. Kung wala ka naiakyat na pera, wala kang silbi. Kung wala kang ambag sa grupo, wala ka dapat pwesto rito. Alis yan! May gagamit niyang pwestong yan. Teka, paano naman? Saan ako matutulog nito? Problema ko pa ba yun? Nanay mo ba ako, ha? Kapatid? Umalis ka rito sa kuta namin at maghanap ka ng ibang peperwisyuin. Piling prinsipe. Wala ka namang pakinabang. Alis na bago magdilim ang paning ko sa'yo. Pero wala akong mapupuntahan. Nahihiyak ka ba? Sa TV ka umiyak kung gusto mo. Chupi! Alis! Teka, kapag ba may natukutan ako, pwede akong bumalik? Saka mo ko kausapin kapag may pakinabang ka na. Alis na! Bagal mo. Saan ako matutulog nito? Ano yun? Parang may tao dun sa dilim. Ano ginagawa nila? Ha? May nanonood sa kanila dun sa kabilang kalye pero parang... pulis ba yun? Huhulihin ba sila? Naku, ano gagawin ko nito? May dapat ba akong gawin? Pero kasi paano kung madamay ako dahil nandito ako sa dilim? Paano kung mapagbintangan akong kasabwat o kasamahan nila? Ay, lagi pa naman ako napagbibintangan. Ano gagawin ko? Naku, parang nalapit na yung pulis.
Hindi ako pwedeng matulog sa kulungan. Ay, bahala na ka. Barak! Takbo! Barak! Oh, may pulis! Tara, takbo! Sino yung sumigaw? May tumatakbo rin galing sa eskinita. Yung ba yung sumigaw? Nakadilaw na damit tsaka jacket na itim ah. Babalikan kita. Sa ngayon, kailangan ko muna makatakas. Ay, umaga na. Ang sakit ng katawan ko. Gusto ko pong matulog. Ay, pero gutom na rin ako eh. Paano naman ako kakain ngayon? Ay, Mami, nagugutom ako. Mami, masakit katawan ko. Hoy! Hindi talaga yan, alis dyan! Kailangan ko makadiskarte ng pera. Kaso walang maglilimos sa akin. Mahirap din tsambahan yung mga nahuhulog na pera pero baka makakita ako ng mga nalaglag sa palengke. Tama. Sa palengke muna ako. Ay, ang sakit na ng tiyan ko. Kailangan ko nang kumain. Gutom na ako. Maliit naman sanas lang kinain ko maghapon. Yung napulot ko lang yun na tinapon sa palengke. Eh, paano ako mabubuhay nito sakali? Ano gagawin ko? Ito ba yan? Ha? Sino ho kayo? Tumama ka sa amin. Teka, sandali! Wala akong traso sa inyo, ano ba? Tumahimik ka! Ewan ko na. Tama na siguro dahil matigas ang ulo ko. Baka mas mabuting mamatay na ako rito. Anong nakita mo kagabi? Bakit nandito kami sa eskinitong to? Kakilala niya ba yung sa kagabi? Sagot! Anong nakita mo kagabi? Hindi ako pwedeng madamay. Wala po ako nakita! Ikaw ba yung sumigaw nung may parating na pulis? Ha? Ikaw yun? Hindi po, wala po alam. Sinungaling! Wala po alam. Wala po ako nakita, wala po alam. Wala pala, ha? Tingnan natin kung hindi ka pa rin magsalita kapag bugbog ka na. Sumagot ka! Ano nakita mo? Wala po! May nakita ka sa eskinitang to? Bakit sumigaw ka na para? Hindi po ako yun! Wala po akong alam! Wala po akong alam! Ayoko madamay! Wala po akong alam! Wala talaga! Lenny, hindi nagsasalita eh. Mukhang iiyak na to, oh. Dilaw na kamiseta, itim na jacket. Ikaw yung sumigaw ng parak kagabi, di ba? Paano mo na mukha na parak yun, nasa malayo? Hindi ko po alam yung sinasabi niyo. Gusto kita, ah. Matalas ang mga mata mo at hindi ka nagsasalita kapag tinanong. Mapapakinabangan ka namin. Sama natin kay Boss to, ah. Pwede siyang watcher kapag may malaking transaksyon. Ano po ibig sabihin? Sa amin ang eskinitang to hanggang sa may tulay. Lahat ng may kailangan ng droga, sa amin lumalapit para bumili. Kung hindi ka sumigaw kagabi, baka naahuli ako dahil mahirap ispatan yung parak. Tsaka wala ka namang grupo, di ba? Nakita kita natulog sa harap ng tindahan kagabi. At naghanap ka ng pagkain sa palengke. Sinundan mo ako kagabi? Makinis ka, ah. Mukhang galing ka sa may perang pamilya, no? Naglayas ka, no? O pinalayas? Gumagamit ka ba? Ng droga? Hindi, no? Hindi rin naman ako gumagamit eh. Nagbebenta lang. Ayaw rin ni boss ng bangag na nagbebenta. Bantay sa laki sa paninda yan eh. O ano? Sama ka ba? Teka, binugbog niyo ako para makita ko hindi ako magsasalita? Walang personalan, Brad. Kailangan lang gawin yun. Hindi ako nagbebenta. Hindi ako marunong.
kapag hindi ako marunong, malamang paalisin niyo rin ako. Medyo bingi ka ba? Hindi ka magbebenta. Gusto kitang manood tsaka magbantay kapag may transaksyon. Tagaspat ng parak! Halika na! Pakakainin kita ng lechon manok. Lechon manok? Kailangan ko ba yung bayaran? Hindi. Wala ka naman pera eh. Punasan mo nga yung laway mo. Baka naman nagtitrip ka lang, Hindi ah. Bilisan mo nang maglakad. Hoy, masakit ba suntok sa'yo? Oo. Tibayan mo katawan mo, Brad. Normal ang suntukan dito. Ay, bad trip. Butas. Maling kulay na naman yung tinayaan ko. Malas yata ako rito sa color game eh. Ay, mauubos pera ko nito eh. Hindi pa rin dumarating yung kausap ko, Benny. Mag-isa pa rin siya rin sa may roller coaster. Makataya na nga lang ulit. Ano kayang kulay? May text. Balik agad pagkatapos ng bentahan. Bantayan mo mabuti si Benny. Kailan ba ako pumuli sa pagbabantay kay Ben? Kahit ano pang bihis ng parak, kaya ko yung makita. Walang silbing text. Makataya na nga lang. Parak sa may sorbetes. Nakabihis pang payaso. Sino? Sino mo lang? Parak sa may sorbetes. Yun ba yung nakakostyum na clown? Tingin ng tingin kay Benny. Parang parak nga. At yun na yata yung palapit na kausap ni Benny. Wala. Kailangan kong gumawa ng paraan. Pabili nga ako ng sorbetes. Paramihan ng scoop ha. Salamat. Uy, mukhang masarap to ah. Ay, naku, pasensya na. Naku, nadumihan ako kayo. Nakasadamit niyo yung ice cream, sorry ho. Okay lang. Ay, sorry ho talaga. Naparami kasi yung bili ko nitong ice cream eh. Tapos medyo lampaho ko. Sorry ho ah. Ayos lang. Punasan mo natin yung damit niyo. To. Oh. Nakalis na si Benny. Buti naman. Naku, sayang ice cream ko. Pero masayang ho itong damit niyo. Sorry ho talaga ah. Pero sino yung nagtimbre tungkol sa payaso? Parang pamilyar yung boses eh. Kung wala siyang sinabi, ayaw ko sa trabaho ko. Sino kaya siya? Babalik ka na naman sa perya ngayong gabi? Ano ba yung nahanap mo ron? Di ka naman nananalo sa mga palaro. Wala, naglilibang lang. Wala rin naman tayong lakad eh. Sa bagay, nagiinuman lang yung mga ugok. May pera ka pa? Marami. Bakit, sasama ka ba? O magbababad ka na naman sa cellphone? Ayoko, pagod ako. Patutulog na lang ako kaya maglalaro ng cellphone ko. Hoy, huwag kang papaumaga sa labas ha. Oo, hindi. Alis na ako. O sige, Sana makita ko ngayong gabi kung sino man yung tumulong sa akin nun. Nandito na ako. Pero paano ko ba makikita yung babaeng yun? Oh, taya na, mga suke! Baka ngayon ang swerte nyo dahil ako yung nakatao sa color game! Lakayan nyo na yung taya nyo dahil magnet ako ng swerte. Yung boses na yun. Kaya siya pamilyar. Siya yung nakatao nung naglalaro ako rito. O yan, lahat ng pera ko sa pula Patunayan mo sa akin siswertehin ako dahil sa'yo. Pa, hindi ko kasalanan kung magiging mas malakas ang kamalasan mo, no? Olin! Oh, nakataya na ba lahat? So, tignan natin kung sino maswerte ngayong gabi. Isang blue at 2 beses sa kulay pula. Yun! Dali, panalo ako! Mukhang ngayon lang po siya nanalo rito. Palakpakan natin! Babawiin din natin ang swerte niya. Ay, tumaya ka uli, no? Oo, tataya ako ulit. Ito hindi maglala.
Pagod at antok na ako. Buti naman tapos na ako dito. Ikaw yun, di ba? Yung nagsabi ng tungkol sa pulis. Gulat ako sa'yo. Ano, ikaw yun, di ba? At kung ako nga, nandito ka ba para magpasalamat? Oo. Kasi, kung di dahil sa'yo, baka napahama kami. Mapapahama kayo. Hindi man nung araw na yon, sigurado sa mga susunod na araw. Ano ibig mo sabihin? Kilala ko yung grupo ni na Benny at kung anong ginagawa nila. At ikaw, bago ka hindi ba? Kailan lang kita nakita eh. Paano mo sila nakilala? Dahil kuya ko yung dating gumagawa ng trabaho mo. Kuya mo? Nasaan na siya? Napahamak. Nakaligtas muna ng ilang ulit pero napahamak din kalaunan. Hindi kita tinimbrehan dahil may pakialam ako sa'yo kay Benny ah. Ginawa ko lang yon dahil kahit alam kong mapapahamak din naman kayo kalaunan, ayoko mangyari yun nang nakikita ko. Hindi sa peryang to. Bakit sigurado ka na mapapahamak nga kami? Dahil pinapahamak niyo rin yung buhay niyo at ng buhay ng ibang tao. Gano'ng karaming tao na ba sinira ng bawal na gamot? Yung gumagamit lang ba? Yung pamilya rin ang gumagamit, di ba? Ang mga taong may sinisirang iba, nasisira din kalaunan. Kung gumagawa ka ng mali, hahabulin ka nung kahit saan ka pumunta. Alam mo sa sarili mong mali ang ginagawa niyo, hindi ba? Kailangan ko lang gawin to. Wala akong pagpipilian. Marami kang pagpipilian. Marami ibang trabaho, gaya dito sa perya. Hindi siguro kasing laki ng kikitain mo, pero ang mahalaga, dito illegal. Kung magpapasalamat ka, you're welcome na lang. O paano? Alis na ako. Sandali. Anong pangalan mo? Katya, Ako si Pietro. ingat ka, Pietro. Oh, matamlay ka yata. Pagod ka ba? Lumabas kayo ni Benny kagabi? Hindi yun. Naisip ko lang kasi, months na. Ilang buwan na lang, magpapasko na. Oo nga pala. Naalala mong pamilya mo? Oo. Kapag ganitong buwan, nag-aayos na ng Christmas tree si Mami at nagpaplano ng selebrasyon. Tapos maaga magtatanong kung anong gusto naming regalo ni Kuya Patrick. Ang bait siguro ng mami mo. Sinabi mo pa, sobrang bait. Kahit gaano ako katarantado, nahuling nangungupit, nagsisinungaling, hindi ako sinisigawan nun. Kahit nakikita ako sa mukha niya na nasasaktan siya dahil sa akin, hindi ako pinagbuhatan ng kamay. Sobrang bait talaga ni Mami. Sana makilala ko din siya. Paano? Hindi na ako babalik sa amin. Hindi na ako makakauwi. Bakit hindi? Dahil nakatali na ako kina Benny. At dahil hindi ko na kaya. Puro kahihiyan kasi yung dinala ko sa pamilya namin dati. Uuwi ba ako na kahihiyan pa rin at problema ang pitbit? Pietro, hindi mo man lang ba naisip na baka hinahanap ka rin ng mga magulang mo? Lalo na ng mami mo. Baka gusto ka rin nilang umuwi. Sige nga, pero paano pa? Hayaan mong kausapin ko si Benny. Ano? May atraso siya. Sila. Sa akin at sa pamilya ko. Dahil sa kanila, kaya wala na si Kuya Bobby. Hayaan mong kausapin ko siya. Hihilingin kong hayaan ka na nilang umalis habang wala ka pang masyadong alam sa ginagawa nila. Pero Katya, delikado yun. Tsaka, saan naman ako pupunta pagkatapos? Sa amin. Kung hindi ka uuwi sa inyo, tutulungan kitang matuto magtrabaho. Kahit sa perya. Akong bahala sa'yo. Salamat, Katya. Anong pinag-uusapan ni na Katya at Benny? Bakit hindi pa rin tapos? Kanina pa sila. Huh? Sasaktan ba ni Benny si Katya? Bakit nakataas yung kamay niya? Hinawakan lang pala sa balikat. Kung ano-ano nang naiisip ko. Oh, tapos na yata. Pabalik na sila rito. Pietro, may pera ka pa? Ha? Meron pa naman. Teka. 10, 20, 30. Oh,
Ito, para sa'yo. Uy, bakit ang dami niyan? Dahil hindi na kita makikita. Ah, ibig mo sabihin, pumayag ka na? Sasabihin ko kay boss na nagtanang ka ng babae galing sa perya. Hindi maniniwala yun sa una. Pero kaya ko naman kumbinsihin yun. Ikaw. Dito pa rin. Ito ang nag-iisang klase ng buhay na alam ko, Pietro. Wala akong ibang alam na gawin eh. At isa pa, masyado na akong maraming nalalaman para makaalis lang basta-basta. Ay, kung may tsansa kang bumalik sa pamilya mo, kukwento mo naman siguro ako bilang kaibigan, di ba? Oo naman, no? Magkaibigan tayo. O siya, sige kaibigan. Umalis na kayo. Kung pwede, lumayo muna kayo sa mga kakilala natin sa grupo, ha? Katya, pasensya na talaga tungkol kay Bobby, ha? Sapat na sa aking pababayaan niyo si Pietro. Mag-ingat ka lagi, Benny. Kayo rin. Pietro! Order daw sa table 5. 5 minutes lang ako sa order table 5. Parating na po, ma'am, sir. Pilihan mo ng barbecue na maraming laman yung customer. Mukhang magagalitin. Sige, babe. Babe ka dyan. Magtrabaho tayo na mabuti. Mamaya na yung baby ko. Okay, babe. Pietro! Ready na po yung pagkain sa table 5. Sandali lang po. Pasensya na po kung natagalan ng pagkain nyo, ha. Ito po, enjoy. Babe, hindi naman nagsuot yung customer, ha. Babe? Katya! Pietro. O bakit? Ano yun? Ano problema? Kasi nung kunento mo yung mommy at daddy mo, hinanap ko sila sa social media. Tapos nakita ko yung accounts nila. Tapos may nakita akong post ngayon lang. Nasa ospital daw ang daddy mo. Nasaksak at kailangan masalinan ng dugo. Magpapasko at nahihirapan sila maghanap ng blood donors kapag hindi raw nasalinan. Si Daddy. Oo. Pero wala ko ng phone mo. Kailangan ng blood donor. Nasa ospital malapit sa school. Katya, kailangan ko umuwi. Pareho kami ng blood type ni Daddy. Pareho kami ng dugo. Pietro! Dad, hintayin mo ako, Dad. Pauwi na ako. Sandali lang, hintayin mo pa ako. Pauwi na ako, Daddy. Pauwi na ako. O, anong sabi ng doktor? Kinuna na ako ng dugo kahapon. Hindi raw pwedeng mag-donate uli ngayon. May pagitan daw ang pagbibigay ng dugo. At ang daddy mo? Hindi mo man lang ba sisilipin? Nagtanong na ako sa doktor eh. Mukhang malalampasan naman to ni Daddy. Pietro. Hindi ko kaya makipagkita sa kanya, Katya. Nahihiya ako. Isa pa, ayoko masumbatan. Bakit ka naman nila susumbatan? Nagpunta ka nga rito para tumulong sa daddy mo eh. Oo nga. Pero ano, maniniwala ba sila sa akin? Maniniwala ba si Dad? Lalo na kung ganito ako. Tignan mo nga, mukha akong gusgusin. Pedro, bunso, Mami? tama nga ang doktor. Ikaw nga ang nagpunta. Kumain ka na ba? Kumakain ka ba, anak? Bakit ang payat-payat mo? Tapok mo. Ang lago-lago na. Bunso, kung saan-saan ka namin hinanap at pinagtanong, bakit ngayon ka lang bumalik? Mami! Miss ko na, Mami! Nakakatakot po sakali, Mami! Nakakatakot po! Takot na takot po ako. Wala kayo. Sorry, Mami! Bunso, araw-araw kitang hinihintay. Araw-araw akong umaasa na babalik ka. Bakit hindi ka umuwi agad? Sorry po, Mami! Nagising ng daddy mo.
Halika, magpakita ka sa kanya. Pero Mami, magagalit lang po sa akin si Daddy. Bakit siya magagalit? Kasama ko siyang naghihintay sa iyo. Bakit siya magagalit na uuwi ang bunso namin? Na nagpunta ka para bigyan siya ng dugo? Para tulungan siya. Pero Mami, nahihiya po ako kay Daddy. Pinairil ko yung katigasan ng ulo ko. At muntik na akong hindi talaga makauwi. Diyos ko, anak. Ano nangyari sa inong nawala ka sa amin? Mami, maraming nakakatakot at nakakahiyang bagay po, Mami. Magpakita ka sa daddy mo. Ikwento mo sa amin ang nangyari, anak, ha? Sige na, anak. Halika na. Tara, pumunta tayo sa daddy mo. Halika na. Perry? Perry? Umuwi na si Pietro. Dad, bakit po ang payat niyo? Dahil ngayon ka lang umuwi. Tingnan mo, kahit ang mami mo, pumayat. Hindi po kayo galit? Galit ako dahil ngayon ka lang bumalik at dahil muntik na mahuli ang lahat. Paano ako hihingi ng tawad sa iyo kung nahuli ka ng dating? Daddy, Patawad, anak. Kung hindi ako naniwala sa iyo nung sinabi mong hindi ka ang kumuha ng handbag. Patawad kung mabilis maniwala ang daddy sa masasamang tungkol sa iyo. Kesa magtiwala sa iyo at makinig. Nagkamali ako, Pietro. Mami, Anak, pag-alis mo sa bahay, dumating ang kuya mo. At nakita niya ang handbag. Nabitbit niya pala nang hindi sinasadya dahil kapareho niya ng handbag na dinadala niya sa school. Pero naitawag din niya daw kaagad sa university na nagkapalit sila ng handbag ng committee sa event. Kaya tama ka, anak. Dapat tinanong muna ang kuya mo noon. at hindi rin po dapat ako umalis. Daddy, Mami, sorry po. Umalis ako dahil akala ko kaya ko eh. Akala ko mas magiging malaya ako na kung wala ako sa poder niyo, mas makakahinga ako. Pero mali pala. Hindi lang nakakatakot mag-isa. Iba rin ang buhay sa labas. Iba ang buhay ng ibang tao. Masyado niyo akong inalagaan at sinuportahan. Nakakala ko, ganun lang lagi ang buhay. Madali, magaan, maraming pagpipilian. Pero, nung nasa kalye na ako, natuklasan ko na may mga taong hindi kumakain kapag wala silang nadiskarte sa araw na yun. Na lahat, pwedeng kunin at bawiin sa'yo kapag wala ka ng pakinabang. Na may mga kumakapit sa patalim. Dahil sa patalim lang din sila pwedeng mabuhay. Na mas madalas, walang pakialam ang ibang tao sa iba. Dahil sarili pa lang nila, mabigat na. Diyos ko, anak. Anong mga nangyari sa'yo? At bakit hindi ka umuwi kagad nung nahihirapan ka na? Nanghiya po ako sa inyo eh. Tsaka hiyang-hiya rin po ako sa sarili ko. Natatakot ako mag-uwi lang uli ng problema dahil delikado rin yung mga taong nasamahan ko. At natatakot akong masumbatan ni Dad. Kasi nung nasa kalye na ako, doon ko napagtanto kung gaano niyo ako inalagaan at inanawa. Kung gaano niyo ako kamahal. Kahit nasuwail ako. Ayokong bumalik na problema pa rin ninyo dahil umalis akong problema niyo. Kaya kahit hirap na hirap ako at miss na miss ko na kayo, hindi po ako makauwi. Hindi ko magawang umuwi. Takot na takot po akong umuwi. Kahit anong mangyari, bunso ka namin. Kahit masakit ako magsalita at marami akong pagkakamali, mahal kita, anak. Mahal na mahal kita.
Hindi ka dapat natakot umuwi. Magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan, kami ang pamilya mo. Alam ko na po ngayon yun, Dad. Sorry po. Anak, huwag ka na uling aalis ha. Umuwi ka na sa atin ha. Magpasko tayo ng magkakasama. Ikaw, ang daddy mo, ang Kuya Patrick mo, at saka itong girlfriend mo. Hello po. Opo, Mami. Si Katya po, girlfriend ko. Umuwi ka na ha. Huwag ka na uling umalis, anak. Para buo na ulit tayo ngayong Pasko. Opo, Mami. Anak, Sorry. Namiss ko po kayo. welcome home, anak. Pietro, saan galing yung carbonara sa tray? Luto ko, Mami. Yung Shanghai, gawa naman ni Katya. Nagluto ka? Marunong ka na magluto? Naku, Mami. Patok po yung luto ni Pietro sa eatery kung saan kami nagtatrabaho nun. Mabilis po siyang natuto magluto. Mana yata sa inyo. Ako, yung pambobola ni Katya, Mami, mana naman sa akin. Mukha nga. Oh, Peri, luto pala ni Pietro itong carbonara. Sige, bigyan mo ako mamaya. Katya, sa bahay ka na uuwi mamaya, ha? Ipinagpaalam na kita sa nanay at tatay mo. Sabay-sabay tayong magbukas ng regalo mamayang hating gabi. May regalo din po ako. Oo naman. Binilan mo kami ng regalo, hindi ba? Mura lang naman po yung binili ko. Mahalaga pa rin yun. Dahil pangalawang regalo mo yun sa amin. Pangalawa po? Oo. Si Pietro ang una, hindi ba? Hindi mo lang tinulungan ang anak namin na makaalis sa masamang daan. Tinulungan mo siyang umuwi. At pagbalik, magaling na siyang magluto. Kahit wala naman po akong ginawa, sigurado akong uuwi din si Pietro dahil lagi niya kayong namimiss. Pero dahil sa'yo, kaya mas luminaw ang daan niya pabalik. Kaya salamat, Katya. Ikaw at ang bunso ko, ang pinakamaganda naming pamasko. Nandito na ang engineer. Bit-bit ang mga regalo nyo. Kuya! Ano, mahal ba regalo ko? Oo naman. Pero mas mahal yung kay Katya dahil mas paborito ko na siya. Nagawa ka niyang patinuin. Basta, girlfriend ko yan, ha? Siloso mo naman. O, kayong dalawa, tulungan niyo na ako ihanda ang mesa. Yung malapit sa daddy niyo para makapagdasal na tayo't makakain. Malapit na maghating gabi. Tama. Tara, ayusin na natin. Ay, ito ang pinaka-importanting Pasko para sa akin. Dahil sama-sama na tayo. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas, Merry Mami! Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Christmas! Merry Christmas!